si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagsiselfie. Chinese New Year, ipinagdiwang ng iba't ibang organisasyon sa bansa. Definisyon ng nuisance candidate, pinapalawig ng Kamara. Golden Boy Carlos Yulo, itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Queen of Philippine Cinema Gloria Romero, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Handang makipagtulungan ng Department of Health o DOH sa Department of Education o DepEd upang tulungan ang mga guro sa pagtuturo ng sex education sa mga estudyante. Layo nito na matiyak na ang aralin ay mas mauunawaan at angkop sa mga mag-aaral. Samantala, iginiit naman ng DOH na bukas sila sa diskusyon ng Comprehensive Sexuality Education at kanilang inaabangan ang bagong bersyon ng Adults and Pregnancy Prevention Bill. Dagdag pa nila na sa tamang direksyon ang ginawang hakbang ni Senator Risa Hontiveros dahil ang ganitong kahalagang issue ay nararapat ng pag-usapan. Gagawin ng mandatory ang paglalagay ng speed limiter sa mga truck at mga pampasaherong mga sasakyan. Ito ang kinumpirma ng Department of Transportation na pagpapatupad lamang ng batas alinsunod sa Road Speed Limiter Act na matagal nang naging batas. Layo nito na masigurong malimitahan sa 70 kilometro ang maximum speed ng naturang mga sasakyan. Nauwi sa pinsala ang dapat sanay masayang bakasyon sa Taiwan ng isang Pinay matapos mabangga ng tren habang siya ay kumukuha ng litrato. Kita sa CCTV footage ng tren ang aksidente kung saan nakatayo umano ang Pinay na kumukuha ng selfie malapit sa riles ng tren sa Shifen Sky Lantern Old Street. Nang itaas niya ang kanyang kaliwang braso, nahagip siya ng paparating na tren at kinaladkad ng ilang talampakan. Nagtamo ng sugat ang Pinay sa kanyang ulo, dibdib at pelvis na kaagad na dinala sa ospital at nangangailangang operahan. Aabuti ng 2 linggo ang kanyang paggamot bago siya makaupo at makauwi ng bansa. Samantala, posible ring pagmultahin ng Taiwan Railway Police Bureau ang Pinay ng 50,000 Taiwan dollars o halos 100,000 pesos dahil sa ginawa nitong trespassing alinsunod sa Taiwan's Railway Act. Hindi na muna sisimula ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta nito ng mga balota para sa pinakaunang Bangsamoro Parliament elections. Ito ay dahil posibleng muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM sakaling magkaroon ng muling paghahati ng mga distrito bilang resulta ng muling pamamahagi ng mga slot na orihinal na itinalaga sa Sulu. Gayon din ang pag-apura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panukalang batas na nagpapaliban sa halalang Bangsamoro. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, maraming adjustments ang dapat gawin sakaling maisabatas ito. Maliban sa Binondo, Maynila na nakasanayan ng puntahan ng karamihan sa tuwing sasapit ang Chinese New Year, ilan sa mga parke sa Maynila ngayon ang patok at dinadagsa ng mga chikiting maging ng mga young at heart. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ngayong Chinese New Year, bukod sa Binondo ay isa sa patok na pasyalan ngayon sa Maynila ay ang Manila Ocean Park at ang Philippine Biodome. Sa Oceanarium section ng parke ay masasaksihan ang Mermaid of the Serpent Depths at Serpent of Renewed Beginnings exhibit kung saan ito ay batay sa Chinese mythology para sa temang transformasyon, katatagan at kasaganaan.
Sa exhibit na ito ay masasaksihan ng hypnotic underwater dance ng mga mermaid at merman na ipapamalas kung ano ang naging gampanin ng mga serpiente sa sinaunang alamat, gayon din ang simbolong koneksyon nito sa Lunar New Year. For the mermaid, certain depth or a serpent, we have two schedules. We have until the 31st, we have 11 a.m. and a 2:30 p.m. po here in the Oceanarium area. Bukod sa Oceanarium ng Manila Ocean Park, ay maaari ding bisitahin ang Philippine Biodome sa tabi nito kung saan tampok ang human-made ecosystem para sa mga halaman, hayop at fungi. Maaari ding makapagpakuha ng litrato sa mga trained birds ng parke, gayon din ang interaksyon sa mga ito. Ang naturang pasyalan ay ang kauna-unahan at natatanging biodome sa bansa na kamakailan lamang nagbukas. At para kumpletuhin ang Chinese New Year experience ngayong Year of the Wood Snake, huwag palampasin ang Creepy Crawlies area kung saan iba't ibang reptiles gaya ng ahas ang masasaksihan dito. At dahil wood snake ang bida ngayong taon, highlight sa naturang parke ang iba't ibang uri ng phyton snake na dinesenyohan ng prosperity tree. Bukod dito ay maaari ring makapagpa-picture at mahawakan ng isa sa kanilang Syria ball phyton. Sa kabilang banda, ipinaliwanag din ni Tarosa kung paanong ang parke ay hindi dumedepende sa tubig ng Maynilad. We promote that we harvest rainwater, so we are actually 80% not dependent on our Maynilad, but we can produce our own water in the facility of Manila Ocean Park, and we're also reducing our carbon imprint. We're having an 800 watts of solar panel that being used in the whole facility. Samantala, para sa mga nais na humabol at gustong ma-experience ang Chinese celebration ngayong Lunar New Year, hindi pa huli ang lahat dahil marami pang mga kaganapan at mga tourist spot na maaaring puntahan sa Binondo, gaya na lamang ng mga dragon dance at performances sa mga kalye, gayon din ang mga nagsasarapang Chinese food at mga pampaswerteng kagamitan at souvenirs. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang ipinagdiwang sa bansa ang Chinese New Year na bahagi sa mga tradisyon ng iba't ibang organisasyon sa bansa. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nagdiwang ng Chinese New Year ang iba't ibang organisasyon sa Pilipinas sa pangunguna ni Consul General Philip Chen, kung saan dinaluhan din ito ng mga kawani ng pamahalaan maging ang mga kilalang personalidad upang ipabatid ang pagkakabuklod-buklod sa nasabing araw ng pagdiriwang. Kabilang sa pagdiriwang na ito, ang kinatawan ng Embahada ng Taiwan na si Wallace Chow at nagpabatid ng pasasalamat sa mga Pilipinong magilaw na tinanggap ang kanilang taunang tradisyon. Pagbabahagi pa niya ang Year of the Wooden Snake ay may partikular na sinusimbolo gaya ng kaalaman at mahabang buhay. I want to wish everybody here a very peaceful and happy, prosperous New Year of Snake. Bahagi rin dito ang pagpapasalamat ng mga banyaga sa malugod na pagdiriwang ng Chinese New Year sa bansa. I think in Philippines, so many Chinese Filipino, so including the cultural, or the food, everything is it's almost the same in Taiwan. So we feel very comfortable here. And of course, in the Chinese New Year, we always we pray and wish the New Year, everything is good. Ayon pa kay former Senator Gringo Honasan, hindi lamang ang pagdiriwang ang dapat gunitain, kundi ang pagkakabuklod-buklod ng bawat mamamayan sa bansa. Actually, dapat hindi lang yung araw na ito ang isa-celebrate natin, kundi yung pasasalamat natin, no? Sa Diyos, sa mga kababayan natin. Dahil talagang blessed itong country natin eh. Hindi lang because it's the year of the wooden snake, no? But because this country is really blessed. So ang importante rito is magkaisa tayo. Okay lang yung maingay sa politika, no? But we should unite, no? We should organize and mobilize. Hindi yung pro-anti. Lahat tayo, pro-Pilipino. Kabilang din sa nasabing pagdiriwang ang pagdaraos ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCCII ng Grand Chinese New Year Dinner at Gawad Parangal sa lungsod ng Pasay.
Sa pangunguna ni FFCCCII President Dr. Cecilio Pedro, ginunito din ang ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China. Sa nasabing pagtitipon, 7 natatanging Pilipino ang pinarangalan sa kanilang kontribusyon sa kultura, diplomasya at paglilingkod sa bayan. Binigyan din sa pagdiriwang ang kahalagahan ng Chinese New Year bilang pandaigdigang tradisyon. Matapos itong opisyal na kilalanin ng United Nations noong taong 2023 at UNESCO bilang Intangible Cultural Heritage noong taong 2024. Nagpatuloy din ang FFCCCII sa kanilang misyon ng pagpapatibay ng relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at China, kasabay ng kanilang mga programang panlipunan tulad ng pagtatayo ng pampublikong paaralan sa kanayunan at pagsuporta sa volunteer fire brigades. Nagbigay rin ng talumpati si Senator Amy Marcos na ang kasaysayan ng pamilyang Romualdez na may lahing Chino, habang itinampok naman ni Ricky Lee ang kahulugan ng kanyang pelikulang Green Bones na hango sa isang paniniwalang Chino tungkol sa kabutihan ng isang yumao. Binigyan pugay din si Jessica Soho sa kanyang dokumentaryo tungkol sa kanyang ugat sa Guangdong, China. Pati na rin si Michelle D sa kanyang advokasya sa autism awareness na nagpatuloy sa pamana ng kanilang pamilya sa pagtulong sa kapwa. Para naman sa Filipino-Chinese community, ang bakulay na pagdiriwang na ito ay patunay ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at China, maging sa kanilang pamana habang nananatiling bahagi ng mas malawak at mayamang kultura ng bansa. Para sa pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa Pilipinas, Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pasado na sa Kamara ang panukalang pagtataas ng 200 pisong daily wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Narito ang ulat ni Princess Castro. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment nitong Huwebes na pinamumunuan ni Rizal 2nd District Representative Juan Fidel Felipe Nograles ang mosyon ni Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Samantha Santos na ipasa ang substitute bill para sa 200 pesos daily across the board wage increase act. Ang naturang panukala ay ang pinagsama-samang House Bill numbers 514, 7568 at 7871. Ito ay hiwalay rin sa mga pagsasaayos ng sahod na itinakda ng mga Regional Wage Board. Naisapinalang panukalang batas pagkatapos ng 4 na pagdinig at higit sa 8 buwan ng mga talakayan kung saan isinasaalang-alang ng mga mambabatas ang iba't ibang panukala, kabilang narito ang naunang 150 pisong pagtaas. Kung maisa sa batas, ang panukala ay mag-aatas sa lahat ng pribadong negosyo, anuman ang laki o industriya, na magpatupad ng 200 pesos na araw-araw na pagtaas ng sweldo para sa kanilang mga manggagawa. Ang naturang panukala ay suportado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kung saan sinabi niyang isang kritikal na hakbang ito tungo sa pagkamit ng inclusive growth at pagtugon sa mga agarang hamon na kinahaharap ng mga pamilyang Pilipino. Dagdag pa niya, isinasaalang-alang ng Kamara ang mga mekanismo gaya ng wage subsidies at exemptions para sa mga naghihirap na micro, small and medium enterprises upang mabawasan ang anumang negatibong epekto sa ekonomiya ng pagtaas ng sahod. Samantala, sakaling ito ay may sa batas, ipinagbabawal ang pag-offset bilang kapalit ng pagtaas ng sahod, maliban na lang kung ito ay napapailalim ng mga kasunduan sa collective bargaining. Habang ang mga kasalukuyang benepisyo at allowance ay hindi maaaring bawasan bilang resulta ng pagtaas ng sweldo. Tungkulin naman ng Department of Labor and Employment na ipatupad ang pagtaas ng sahod, magsagawa ng mga inspeksyon para matiyak ang pagsunod. At para sa mga employer na lalabag sa batas, sila ay papatawan ng multang 50,000 piso hanggang 100,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 4 na taon. Kakailanganin din nilang magbayad ng doble sa halaga ng hindi nababayarang mga benepisyo ng kanilang mga manggagawa. Sa ngayon, nililipat na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas para sa karagdagang deliberasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force.
BI inaresto ang umano'y miyembro ng malawakang sindikatong Luffy Gang mula sa Japan. General na sangkot sa umano'y grand conspiracy sa mga kapulisan nakaalis na ng bansa. Ilang sanggol na bakwit ng Bulkang Kanlaon nagkakasakit na sa evacuation centers. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling nalagay sa alanganin ng ilang mga crew ng Philippine Coast Guard matapos na mag-deploy ng nakakabiging device ang China Coast Guard. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Kakaibang pangaharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas ang naiulat nitong nakaraang weekend. Muling namataan ang presensya ng China Coast Guard sa karagatan ng Zambales. Escort nito ang tinuturing na monster ship ng China na pinakamalaking Coast Guard vessel. Sinubukang lapitan ng BRP Cabra ang barko ng China, ngunit nag-deploy ito ng long-range acoustic device. Ang naturang device ay may kakayahang maglabas ng high decibel sound. Delikado umano ito dahil maaaring makasira sa pandinig ng tao na pwedeng humantong sa pagkabingi. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, patuloy naman ang pag-radio challenge ng tauhan ng PCG laban sa illegal na presensya ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Paulit-ulit umanong iginigiit na lumalabag ang China sa Philippine Maritime Zones Act at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang puganteng Hapones na konektado umano sa Luffy Gang inaresto sa San Pablo City, Laguna. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Arestado ng Bureau of Immigration o BI ang isang Japanese national na si Sasaki Takashi, edad 40 taong gulang na umano'y miyembro ng notorious na Luffy Gang sa isang operasyon sa San Pablo City, Laguna noong ika-27 ng Enero ngayong taon. Si Takashi ay naaresto sa Savannah Village sa tulong ng Philippine National Police Intelligence Group o PNP-IG at San Pablo City Police Station bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, si Takashi ay isang pinagbabawal na dayuhan na itinuturing na banta sa seguridad ng bansa. Base sa ulat, hinahanap siya ng pamahalaang Hapones dahil sa kasong pagnanakaw at panloloko, partikular sa mga matatanda, gamit ang mga peking investigasyon kung saan nagpapanggap silang pulis o opisyal sa pananalapi upang makuha ang ATM cards at bank information ng mga biktima. Base sa investigasyon, si Takashi ay pinaghihinalaang kasapi ng Luffy Group, isang sindikatong Hapones na sangkot sa telecommunication fraud at extortion schemes sa Pilipinas. Binigyan din ni Biado ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga ahensya nagpapatupad ng batas sa paglaban sa mga krimen na may kinalaman sa mga banyagang sindikato. Sa kasalukuyan, mananatili si Takashi sa Bureau of Immigration Ward and Facility habang hinihintay ang kanyang deportasyon pabalik ng Japan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang posibleng epekto sa Pilipinas ng pagtigil ng Estados Unidos sa pagbibigay ng foreign assistance. Biyernes noong nakaraang linggo nang nag-issue ng stop work order ang US State Department. Ito ay bilang pagsunod sa mandato ni US President Donald Trump na 3 buwang pagtigil para busisiin kung naka-align ba ang mga alokasyon sa kanyang foreign policy. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nakaalis na ng bansa ang isang general na sangkot sa umano'y grand conspiracy sa kapulisan.
Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, January 8 pa nang lumabas sa bansa ang hindi pinangalanang general. Isa siya sa mga akusado na sangkot sa 6.7 billion pesos na drug raid noong 2022. Sa kasalukuyan ay 9 na pulis pa ang tinutugis ng mga otoridad. Nasa 2 ng sanggol na bakwit ang nasawi dahil sa pagkakasakit habang nananatili sa evacuation centers buhat ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Noong nakaraang buwan na itala ang pinakaunang nasawing sanggol na may edad 9 na buwan gulang lamang na namatay sa cardiopulmonary arrest o acute gastroenteritis with severe dehydration. Sa kasalukuyan, isa pang 9 na buwang gulang na sanggol ang binawian ng buhay dahil sa ubo at pabalik-balik na lagnat o pneumonia. Sa ngayon, hindi pa makabalik ang ilang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon habang ang ilan ay nawalan na ng tirahan dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan na nasa Alert Level 3 status. Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang magpapalawig sa definisyon ng nuisance candidate maging ang pagpataw ng ₱250,000 multa para sa mapapatunayang guilty. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng tumataas na bilang kada taon ng mga nuisance candidate, nagpapatuloy ngayon sa Kamara ang pagdinig para sa panukalang mas mabigat na parusa para sa mga panggulong kandidato. Kung ikukumpara kasi noong 2022, nasa 108 out of 176 ang idineklarang nuisance para sa senatorial bid, habang 82 out of 97 aspirants naman para sa presidential position. Mas mataas ito sa kasalukuyan na nasa 117 nuisance candidates na idineklara ng Commission on Elections bago simulan ang pag-imprenta ng mga balota para sa midterm elections. Bunsod nito, ilang mga idineklarang panggulo ang dumulog sa Korte Suprema kung saan sila ay napagbigyan ng kataas-taasang hukuman na pansamantalang isama pa rin sa listahan ng mga kandidato. At dahil sa mga temporary restraining order na inilabas ng Korte, naantala ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 polls na nagdulot din ng pagkasayang ng 6 na milyong printed ballots. Samantala nitong kamakailan ay pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukala para palawigin ang definisyon ng nuisance candidate at magpataw ng ₱250,000 multa para sa mapapatunayang guilty. Sa pamamagitan nito, aamyendahan ng House Bill 11317 ang Omnibus Election Code of the Philippines o Batas Pambansa 881. Dito ituturing na ring nuisance candidate sa ang mga individual na naghain ng Certificate of Candidacy o COC para kumita o tumanggap ng iba pang konsiderasyon. Sa kasalukuyan kasi, ang definisyon ng nuisance candidate ay mga individual na naghain ng COC para sirain ang proseso ng halalan, magdulot ng kalituhan sa mga botante dahil sa may kaparehong pangalan o apelyido ng ibang kandidato at iba pang pamamaraan na nagpapakita na wala talagang intensyon na tumakbo sa pampublikong posisyon. Samantala, patuloy naman ang pag-imprenta ng balota ng COMELEC sa kabila ng mga kasong nakabinbin sa Korte Suprema. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilang mga atleta at personalidad sa larangan ng palakasan ang pinarangalan sa ginanap na PSA Awards Night sa Manila Hotel nitong Lunes. Kabilang sa mga ito ang gymnast pride ng bansa at double gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Narito ang ulat ni Princess Castro.
Itinanghal na Athlete of the Year si first ever double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa ginanap na Philippine Sports Writer Association o PSA Awards Night sa Maynila nitong Lunes ng gabi. Sa kanyang speech, kaniyang pinasalamatan ang Diyos, kanyang team, coaches, mga mahal sa buhay, mga Pilipinong sumuporta at lahat ng mga taong bumuo sa likod ng kanyang tagumpay. Lahat ng paghihirap ko, lahat ng pagod, sobrang worthy talaga na nakamit ko yung tagumpay kasama ng mga mahal ko sa buhay. Bukod kay Yulo ay ginawa din sa Gymnastics Association of the Philippines ang National Sports Association Award bilang ito ang Best Performed Sports para sa taong 2024. Thank you, Carlos. From diamond in the rough, he became our gold medalist. And then I have to thank him because now gymnastics is recognized sport, and everybody is now supporting gymnastics, and we're going to be going up. Thank you very, very much for your support, and I thank you, all of you. Kasama rin sa mga binigyang pagkilala at parangal ang isa sa kapatid ni Yulo na gymnast pride din ng bansa na si Carl Eldrew Yulo. At para sa natatanging kontribusyon ng mga Olympian na nakibahagi sa quadrennial event sa Paris noong nakaraang taon, pinarangalan din sina Olympian Giovanni Delgaco, Kiyomi Watanabe, EJ Obiena at Samantha Katantan. Kasama rin sa mga kinilala at nagbahagi ng mensahe si Filipina Olympian boxer at two-time Olympic medalist Nesty Petesio at Olympian boxer bronze medalist Ira Villegas. Sa larangan naman ng basketball, kinilala rin ang 11-time PBA best player na si June Mar Fajardo kung saan iginawad sa kanya ang Mr. Basketball Award. Kasama rin sa mga kinilala at binigyan ng parangal bilang best of the best athlete sa major awards sina pool players Carlo Biado at Rubilen Amit, boxer Pedro Taduran Jr. at horse owner na si Benhur Abalos. Bukod sa mga nabanggit ay ilang mga prominenteng atleta at personalidad sa larangan ng palakasan ang binigyan ding pagkilala sa naturang kaganapan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang malungkot na balita po, pumanaw na ang veteranang aktres at ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero noong nakaraang Sabado sa edad na 71. Bumuhos ang pagpupugay at pagdadalamhati sa pagkawala ng yumaong aktres na nagsilbi sa industriya ng halos 7 dekada. Ilan sa mga palabas nito ay ang Magnifico, Tanging Yaman, Dalagang Ilocana na nagbigay sa kanya ng FAMAS Best Actress Recognition at ang huli nitong pelikula na Rainbow Sunset kung saan naiuwi nito ang MMFF 2018 Best Actress. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Turistang Pinay sa Taiwan, sugatan matapos mahagip ng paparating na tren habang nagsiselfie. Chinese New Year, ipinagdiwang ng iba't ibang organisasyon sa bansa. Definisyon ng nuisance candidate, pinapalawig ng Kamara. Golden Boy Carlos Yulo, itinanghal na Athlete of the Year sa PSA Awards Night. Ilang atleta pinarangalan. Queen of Philippine Cinema Gloria Romero, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.